In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create, from school to home, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day, hand in hand we find our way. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayo lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Dr. Louie. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo meron sa Patusan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotion to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issues sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. But it's not out there to, use taxpayers. Di pag nalugi yung taxpayers, di mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Thomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Thomasians dati, perfect din parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is gonna be your edge in any kind of workplace that you're gonna be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Mother Mary, Mama Mary, Inang Maria. Those are the common ways of how we address the Blessed Virgin Mary.
All this indicates that as our mother, we go to her whenever we need help or we are in distress. She is our mother of perpetual help, and so we always ask her to pray for us. We cry out to our Mother Mary during our spiritual warfare because we believe that she has the power to shield us from evil, from sin, and spiritual darkness. Mary, the Queen of Heaven and Earth, has a special role in helping each one of us to overcome the power of darkness. Sabi nga nila, di ba? Si Inang Maria ang ating sandalan. Magandang araw sa ating lahat. Of course, welcome to Bridges program, and this episode is brought to you by the UST Alumni Association Incorporated in cooperation with the Alumni Priest Association. Siyempre, remind na natin sa lahat, no, that before we start, don't forget to share our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Magpapakilala muna ako, I'm Jean Kenneth M. Ilagan, MBA PhD. I am a graduate of the College of Science ng UST, and ngayon isang professional HR practitioner. And syempre, no, hindi ako magsosolo ngayon sa pagpapakilala sa ating special guest for this afternoon. No? Makakasama natin ngayon isa sa mga registered nurse at naging former head ng Sangguniang Kabataan sa kanilang probinsya at this very young age. And ngayon, nandito siya sa Bridges. Allow me to welcome my co-host for today, Andrea Cruz. Hi Andrea, magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi. Yes, magandang buhay po sa ating lahat. Kasi Sir Doc Jean, ang aking nickname ay Andeng. Kaya magandang buhay sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa ating mga live viewers po. Hello. Okay, di ba? Siyempre, live tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. No? And ang maganda dyan, pwedeng balikan ng mga viewers natin yung mga past episodes natin. So that's why huwag kalimutan na mag-subscribe lagi sa ating Facebook at YouTube channel. How are you, Miss Anding? I'm okay po, Doc Jean. Ikaw, kamusta ka na po? First time, alam mo ba na... Diba? Second time ko po dito sa Bridges, pero mukhang resident ka na po dito sa Bridges. Ay, oo. Actually, season 5 na ngayon ng Bridges. No? Nagsimula ako parang mga season 3. So, hindi ko na mabilang yung episodes. And then, actually, magandang platform to where we can interact as alumni. And of course, no, we get to share this stage with our guests. And ang ating topic today, diba? Birthday ni Mama Mary kahapon. Yes, oo nga po. Sabi mo nga, idagdag ko lang, Bridges. Ngayon, di ba, iba yung arena ng Philippine government. Ngayon, di ba, Bridges, Lagos Project. Kaya sabi mo nga, birthday ni Mama Mary, mapapasabi na lang ba ako, Mama Mary, please pray for us. Kaya actually magandang breather to with all of the happenings na meron tayo. No? And, and syempre, no, sabi nga nila, no, Bridges program, this bridges the Tomasian community with the whole world. No? And syempre, hindi lang naman tayo ang makakasama ng mga viewers natin for today. Kaya siguro, Andeng, take this away. Ipakilala mo na yung guest natin for this. Wow. Sige po. At alam kong ready na po siya. At sobrang, na po siya, barang, masasabi natin, subok na pagdating sa mga gantong, mga ganap sa buhay po niya. So, ang ating guest for today, Doc Jean, ay isang alagad ng Diyos, syempre. Si Father James Titolyama. Ngayon, nagtapos siya ng philosophy sa San Carlos Seminary, Guadalupe, Makati City, at theology sa Central Seminary, University of Santo Tomas, Manila. So, go Ostet, di ba, Sir Jean? At naordinahan po siyang pari ng Archdiocese of Manila noong July 31, 1996 sa Manila Cathedral. Naging pari ng Diocese of Novaliches noong hatiin ang Archdiocese of Manila noong 2002. At naging parish priest din po siya sa iba't ibang mga parokya mula 1997 hanggang sa kasalukuyan. So, naging spiritual director din po siya ng Diocesan Charismatic Renewal mula 2022 hanggang sa kasalukuyan din po. At naging radio anchor, ito na yung sinasabi ko sa iyo, Doc Jean, ng Radio Veritas mula 1998 hanggang sa kasalukuyan. Siya ay napapakinggan po natin sa Radio Veritas tuwing Lunes, 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. At kabilang din po siya
sa six priests in the city. Isang grupo ng mga pari po na umaawit at tumutugtog upang maging fundraising concerts, no? So, ganyan po ka-active ang ating guest speaker today. Kaya wala nang iba, hindi ko na po papatagalin. Let us all welcome our resource speaker or guest speaker for today's session, Father James Nitolyama. Palakpakan naman po na virtual. Magandang hapon sa lahat. Magandang umaga. Depende kung nasaan po kayo sa panig ng mundo. Okay, God bless po sa ating lahat. Ave Maria. Father James. Opo. Yes, Father James, kamusta naman ang araw mo today? Yeah. Okay naman. Kahit na busy-busy tayo, kakatapos ko na ng meeting sa Charismatic Renewal. So, ang tanong, Father James, kailan ka nagpa-practice kumanta? Sa totoo lang, nung elementary ako, wala akong hilig dyan eh. Nahilig lang ako nung high school na ako kasi yung crush ko ay mahilig kumanta. Okay, let's not expound any further on that. Baka saan mapunta, no, Doc Min? Baka saan mapunta, no? Father, maraming salamat. Alam ko, itong si Bridges program, isa tong kurot sa iyong schedule. Opo. And then maraming salamat sa pagpapaunlak. And syempre, nandito nga tayo, di ba? Sabi nga natin, isang episode natin is about Mother Mary. Opo. Birthday niya kahapon. Yes, oo. Diba? And syempre, ito yung handog natin sa buong Tomasian community at sa lahat ng viewers natin para naman mapakilala natin sino nga ba si Mama Mary. Yes. So, okay. Ngayon, Father, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga ganap na ginagampanan ninyo sa mga spiritual battles, Father? And how does Mary play with this kind of endeavors that you have? Okay, alam nyo, ang demonyo ay nasa paligid natin yan eh. Okay, at maari siyang magkaroon ng mga influences sa buhay ng tao. Kaya dapat maging alerto tayo, maging aware talaga tayo, no? Sa exorcism, meron tayong mga tinatawag na infestation, no? Okay, at meron tayong tinatawag na possession. The worst talaga yon, no? Infestation na meron mga namumugad na katira ng mga demonyo dyan, okay? At talagang kailangan nating magiging aware at saka magbantay talaga tayo. Huwag nating hayaan na ma-influence tayo ng mga evil spirits. At isa sa mga talagang ginagawa natin ay ang paglapit natin sa mahal na Birheng Maria. Kasi talagang marami na pong naka-experience ng mga exorcist po natin na ang pangalan ng mahal na Birhen ay nakakayanig sa presensya ng mga evil spirits. By just mentioning the name of Mary, Mother Mary, Holy Mary, and Ave Maria. Ave Maria is a Latin, Hail Mary, talagang nayayanig ang mga evil spirits. Kaya nga, napakaganda na malaman ito para kahit pa paano meron tayong first line of defense against the evil spirits. Kasi talagang hindi nawawala yan sa mundo, nandito pa rin yan. At sana nga hindi tayo ma-influence. Well, yung mga sins natin ay bahagi yan ng manifestation of the presence of the Holy Spirit. Talagang nag-uudyok yan eh. Ayan, oo. So, mayroon ka bang follow-up question for that? Nasagot ko ba yung tanong mo? Of course, Father. Hindi. Grabe yung umpisa talaga ni Father talagang sa of course sa tawag nga natin diyan spiritual battles po. Yeah. So, meron po bang Father kasaysayan or involvement ang Inang Maria po natin sa ating mga spiritual battles po? Yes, sabi ko nga, sa experiences ng ating mga exorcists, talagang tinatawagan nila ang mahal na Birhen. Kasi early on, sa Book of Genesis pa lang, Genesis chapter 3 verse 15, may pahiwatig na dyan na ang babae ay inapakan ang ulo ng ahas. This is the image of the Blessed Virgin Mary in the Old Testament, stepping on the head of the serpent.
no? And the serpent is the symbol of the evil one, the evil spirit, no? Kaya dito pa lang at talagang binibigyan na tayo ng revelation, no? Tungkol sa pagdating ng isang babae, no? Na kakalaban, no? Sa puwersa ng kadiliman, sa puwersa ng masasama. At ito na nga ang ating pagkilala sa mahal na Birheng Maria. So Genesis pa lang yan, ha? Kaya dan pa lang ay prefigured na, binibigyan natin ng idea ng banal na kasulatan na may darating na isang babaeng makapangyarihan. At sa New Testament, ito po ay talagang dumating, no? Okay, kaya nga yung kanyang conception sa sinapupunan ng kanyang ina ay pinagdiriwang na natin dahil siya ay pinaglihing walang bahid ng kasalanan in view of her mission role na magiging ina ng Mesiyas, the mother of the Savior, the mother of the Lord Jesus Christ. Ayan. Yun po pala, sabi nga ni Father, Genesis pa lang po yan, do? So, ibig ko pong sabihin, talagang rooted po talaga si Mama Mary pagdating sa spiritual battles po, lalo sa atin mga Catholic po, di ba? Yes, oo. Baka si Sir Jean, meron pong additional questions pa po, Father, sa inyo. Yun nga, Father. Ang ganda ng, kumbaga si Mary is well known, diba? Similarly with Jesus Christ, no? Siya yung mother talaga natin. Nawala po ba siya? Natawag din siyang Queen of Heaven and Earth na ine-emphasize na siya yung Heaven and Earth, yung kanyang Queen of Heaven and Earth yung tawag niya. Saan ba ito nanggaling, Father? And how does this resonate to every one of us? Okay, kasi sa Revelation, okay, sa scriptures, no? Ang ating pong nababasa at yung naging bahagi ng ating katuran doktrina, no? Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. No? Okay, malinaw po yan. There is no other King of Kings and Lord of Lords. That's Jesus Christ. No? And so, yung kanyang mother should be considered a queen. Kaya, Queen of Heaven and Earth. No? Because Jesus Christ is King of Kings, Lord of Lords, here on earth and also in heaven. So ang kanyang ina, si Mama Mary, ay iniugnay natin sa kanyang pagkahari, kaya tinatawag na siya nating Reyna, Reyna ng langit at lupa. No? At ito po ay ating na masasaksihan sa Revelation chapter 12, no? A lady crowned with the stars, no? On her 12 stars on her head. No? So ito ay isang pagsasalarawan sa isang reyna, no, ng sangkatauhan ng langit at lupa at wala namang iba kundi ang ina ng Panginoong Jesus, si Mama Mary na ito, Queen of Heaven and Earth. At ito ay naranasan ng maraming Kristiyano batay sa kanilang debosyon. Isang mapagkalingang ina at reyna. Siguro, Father, minsan lang siguro matanong to, no? Pero how does Jesus Christ expounds on Mother Mary? Gaano ba pinapahalagahan ni Jesus Christ yung si Mother Mary? So that we can also feel na even Jesus Christ, di ba? The only begotten. Okay. Di ba? Siya yung tipo, pati siya, ganun kataas yung respeto niya sa nanay niya. Kasi it also resonates to everyone, eh. Even us, di ba? Our parents, di ba? We give respect. So just imagine, King of Kings, Lord of Lords, di ba? He gives respect and love to his mother. Okay. Nakita natin ito sa wedding at Cana in Galilee. Okay, so naubusan ng alak yung wedding feast. Okay, naubusan ng alak. So Mama Mary took the lead to do something. Okay, so kinausap niya, anak, wala na sinang alak. At medyo nagulat ng Panginoon, hindi pa dumating ang aking panahon. No? My time has not yet come. No? Pero sabi niya talagang gumawa ka ng paraan. Ano yung necessity eh. No? Okay, so ang ginawa next ng Panginoon ay tinawag yung mga servers at sinabi niya na gawin ninyo kung ano ang sasabihin niya. Okay, at hindi na paghindian ng Panginoong Jesus ang request ng kanyang ina.
Ganon siya ka-loving sa kanyang ina, no? Hindi niya pinaghindian. Okay? Talagang binigyan niya ng importansya yon. Kahit hindi pa napapanahon, talagang ginawa na niya. That's an expression of how our Lord Jesus loves her mother and our mother. Exactly. Yun nga yung ang galing, di ba? And, anding, no? Follow up ko lang to, no? And being Mother Mary, isa yung ehemplo ng isang ina. Di ba? How she took care of Jesus Christ, how she become an example. Tingin mo, Father, no? Gaano kahirap kaya kay Mother Mary na yung anak niya would be given up to save the sins of everyone? Oh yes, oo. Although unti-unti niya naiintindihan, no, na ang kanyang anak ay hindi lang talagang pangkaraniwang tao, no. Ito ay savior, kaya meron silang hint na may suffering siyang mararanasan on account of the mission of our Lord Jesus Christ. Batay doon sa gagawin ng Panginoong Hesus, apektado siya doon, no? Okay. Especially nung isa sa pinaka talaga napakahalang dramatic part, no? Yung binaba ang bangkay ng Panginoong Hesus sa krus at kalong-kalong niya ito, no? At ito po ay immortalized by Michelangelo sa kanyang sculpture niya Pietà. When you go to Rome, you will see that the Pietà, no? The sculpture, the Blessed Virgin Mary carrying the dead body of our Lord Jesus Christ. Kalong-kalong niya ang bangkay ng Panginoong Hesus mula sa krus. Pietà. Siguro ganun talaga yung pagmamahal ng isang ina, no, Father? Yeah, like, imagine mo, it's very hard for a mother to see her child sa ganung kalagayan. Yes, yes. Diba? And yet, she's more than willing to take that suffering for all, diba? Siguro, Father, ganun ba talaga lahat ng ina? When we talk about mother, siguro si Mother Mary na yung pinakasikat na ina na makikilala natin. And do you think, Father, no, what made her that exemplary model of being a mother? Okay, bahagi ito ng kanyang full of grace eh. Kasi bago siya naglihi, no, sinabihan siya ni Angel Gabriel, no? Okay, Kekaritomene, okay, you are full of grace, okay? You are the one who is graced. Talagang punong-puno ng grasya. Bahagi ito eh ng pagiging puno ng grasya, the fullness of the motherhood, no? Paano niya alagaan ang isang anak ng Diyos na nagkatawang tao, di ba? Bahagi lahat 'yon. At the reward is now on the cross. Bagamat andun yung pain and sorrow, no? The reward was, okay, ginang, nariyan ang iyong anak. Okay? So, it was John the Baptist, no? John the Evangelist rather. So, mawawalan man siya ng anak physically kasi mamamatay, pero magkakaroon siya ng hindi lang si John the Apostle John the Evangelist, but also the rest of the Christendom. Ang buong sambayan ng Kristiyano ay magiging anak ng mahal na Birhen. That was a kind of reward, no? Biruin mo naman magkakaroon ka ng maraming anak. Oh, di ba? Oo. And then interestingly, di ba, one way of us showing respect to Mother Mary is by having the rosary, di ba, anding. Yeah. And I remember, when sa UST ako, meron pang malaking formation ng rosary. Then yung cross, di ba? Oh, yes. And especially as Dominicans, okay, talagang ang primary devotion natin, Marian devotion ay yung Holy Rosary. Okay, Holy Rosary, because the Dominicans is nagiging promoter ng devotion of the Holy Rosary. And this is also Mama Mary, no? And the Rosary is really a profound prayer, no? Christian prayer na nakakatulong sa mga tao to meditate on the words of God and the mysteries of our Lord Jesus Christ, no?
at yung paghingi natin ng tulong sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pag-aalinlangan, and even in times of darkness, in the presence of the evil spirits, malaki pong may tutulong sa atin ang rosary prayer, no? The Rosary of the Blessed Virgin Mary. Yeah, Doc Jean, ako na po, no? Nag-message sa akin. Yes po, Father, no? Ang ganda po ng mga insights natin or yung all about Mama Mary. And sabi ko nga po itong session natin is also Mama Mary in our spiritual battles. Umpisahan nyo na kanina po, Father, na yung demonyo is everywhere po. And siguro mas elaborate ko po ba? Itong question ko po is, Father, kapag mayroon po ba nagkakaroon ng exorcism, tumatawag po ba ang mga pare sa ating Inang Maria? Yes. Okay, this is the statements given by our exorcists usually after their exorcism. Kung anong ginawa nila. Okay, may official prayer. Bahagi ng official prayer ay to call on the name of the Blessed Virgin Mary. No? Okay, ang mahal na Birhen. At especially with the title of Help of Christians. Help of Christians and Health of the Sick. Kasi spiritual sickness yan eh. Kaya we invoke the Blessed Virgin Mary with the title of Help of Christians at Health of the Sick. At yun na nga na naranasan ng mga exorcists po natin na talagang there is power in the name of Jesus, yes, and in the name of the Blessed Virgin Mary. And the grace that the Blessed Virgin Mary received will be shared to us, her sons and daughters. Mga anak tayo ni Maria, pag tinawag natin siya, yung punong-puno ng grasya, okay, ibabahagi niya sa atin yan. And this is now the grace of deliverance. I-deliver tayo, no? Ilayo tayo sa masasamang espiritu. At you can read, available naman to sa Google, na ang mga statements ng mga exorcist priest, paano nila tinatawag ang mahal na Birheng Maria during exorcism. At yun na-experience na marami na talagang mayroon talagang special grace from the Blessed Virgin Mary na dumarating at naranasan ng yung subject of exorcism, yung pasyente, at saka yung pare, the one who administered the exorcism. So yan, documented po yan, mga kapanalig, mga kapatid. Yan. Thank you so much, Father James. Sa insight na naman niya, di ba, medyo matindi pagdating talaga sa exorcism. At nasabi nyo rin po, ganun ka-powerful ang ating Inang Maria pagdating po sa spiritual battle na yan, exorcism. At nasabi rin po ni Doc Jean po kanina, at nasabi nyo rin po, Father, na isa sa mga hindi natin makakalimutan when it comes to kapag sinabing Mama Mary is of course the Holy Rosary po natin, di ba? Yan po yung dinadasal natin. And ito po ay sa very, very common devotional practices po natin. So as a parish priest po, Father James, what is your observation regarding the practice among the faithful, and does it carry special meaning or special weapon po when we pray the rosary? And what power does it have? Okay. Sa ating mga sharing, sa ating mga parishioners, sa ating mga recollections, marami po nagsasabi na talagang pag nagdasal sila ng Holy Rosary with all wholeheartedly, with full devotion, they experienced a special strength. Merong strength, to identify the presence of evil, and in fact to resist, at to avoid the occasions of sins. May mga ganong grace grasya. Okay? Apart from the healing, may mga gumagaling, healed from their illnesses or sicknesses, by the prayer of the Holy Rosary. What a powerful prayer for our health, physical health, for our spiritual health, and even demonic presence, ito po ay talagang na
nasusurpass, no, na itataboy ang mga evil spirits by the prayer, talagang devoted the prayer of the Holy Rosary. Yes. Tama po kayo dyan, Father. And palagi rin po, sana po ako doon, palagi na akong may dala na rosary po sa bag ko. Tapos, naniniwala kami na parang may extra protection, di ba, Doc Jean, pag may ganun kang hawak. Pati sa sasakyan. Alam mo, Andeng, isa lang ibig sabihin yan. Tumatanda na tayo. Di ba? Hindi kasi, if you would notice, Andeng and Father, no? Uso yan, kapag malalaman mo yung age mo, pag may hawak ang rosary. Yeah. Diba, Father? Agree ka ba doon? Agree ka ba doon? Mapapansin mo, Father, diba, when you do go to a parish, yung mga nagdadasal ng rosary, medyo on the mature side. Diba? Hindi ko ba sinasabing mature tayo, Father? Kasi we look young. The catch there, Father, is how does the youth, yung mga Gen Z, yung mga tinatawag natin yung mga bagong kabataan, how does they reflect with their devotion, especially with Mama Mary, no? Lalo na, Father, siguro, admit natin, lahat tayo ngayon technology-driven na. Diba? Ang dami ng mga internet, gadgets, and all. So, ngayon, how does this group of youth show their devotion? Okay, well, kapansin-pansin, this is a general observation that young people nowadays are not really into praying the rosary. No? Kung meron man talagang bilang na bilang yan. This is really part of the big task, no, in front of us, how to promote the Holy Rosary to young people. Although meron pa namang nagdadasal, no, depende sa mga situations, no, depende sa mga groups. Okay, so pero yung ano na nga, is a common experience na pagka nag-rosary ka, you receive special strength. Maramdam mo yun, parang may lakas, no? Na ma-identify mo nga na itong bang pupuntahan mo ay safe ba or unsafe, no? Okay, and this kind of people ay pwede ba mapagkatiwalaan, things like that. That's part of the grace, no, that we receive from devotedly praying the Holy Rosary. Okay, so ito'y dapat malaman ng mga kabataan. Para maging aware sila, no? Pero this is a big task, napakahirap ito. But we are hopeful. A year of hope tayo ngayon na in our own little way, now we can influence these young people na maging bahagi ng kanilang day-to-day existence ang prayer. And if they don't know, hindi na alam paano magdasal, the Holy Rosary is a simple prayer, no? Basta alam mo lang yung basic, no? The Apostles' Creed, okay, the Our Father, the Hail Mary, the Glory Be, and yung mga mysteries naman madali na lang yun kasi you can just read that. Nandyan naman yun sa Google, sa internet, no? Okay, so napaka-simple prayer but very profound. Kung ito talaga ay pagninilayan natin, no? Kung alamin natin yung mga sinasabi natin, the mysteries, no, and all, at saka yung the meaning of the basic prayer like the Our Father, Hail Mary, and Glory Be. Kailangan talaga maintindihan. So, malaki pang backlog natin dito, paano natin ma-influence ang mga kabataan para malaman nila ang importance, no, the praying of the Holy Rosary in their life, especially in times of crisis, in times of problems. Paano makakatulong yan? Itong mga mga vices natin, ano yan options yan sa mga problems. Kasi pag may problema, they want to get rid of it, get out of it, no? Ay pupunta sa mga bisyo instead of facing it with faith and prayer. Yun nga, Father, lalo na ngayon, di ba, pati mo Madam Andeng, di ba, iba na ngayon ang generation. Siguro, tama si Father, no? Merong vices. Imagine mo ngayon, yung casino online na. Yes. Tapos, Doc, di ba, yung lately medyo na
bother din ako. Sa school, meron ng mga baril yung mga kabataan, di ba? Dahil broken-hearted. So, feeling ko yun yung equal battles nila na medyo, yun nga sabi nga ni Father, kailangan din natin na mag-ask ng help sa ating Inang Maria. So, ibig sabihin ba, Father James? Ibig sabihin ba ng Father James, mag-spiritually challenge ang mga atabs ngayon? Yung mga bata. Oh, yeah, oo. Kasi nga, marami sa kanila ay medyo malabo yung pananampalataya. Mga baptized kaso lang hindi na isa sa buhay. Kaya madali silang ma-influence ng evil spirits eh. Madali silang malinlang, no? And ayun, marami ay talagang living in sin, no? At saka wala nang pagpunta sa sacrament of reconciliation, no? To repent from sins, no? Kaya andun na living in sin talaga at halos magkakaroon infestation of evil spirit doon sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto, no? Or sa mga lugar na pinupuntahan nila. Kasi parang yung connection nila kay God ay ang hina-hina to the point na halos maputol na. Choppy yung signal nila, Father, no? Choppy yung signal nila kay Lord. Yeah, oo. Pero what would Mother Mary tell to these children? If nanay nila si Maria, ano kaya sa tingin mo, Father, sabihin ni Maria sa mga batang to? Okay, ang kadalasan na message ng Mahal na Birhen sa kanyang mga apparitions, okay, yung repentance. Repent from sin, okay, and go back to church, go back to the sacrament, go back to the mass especially, no? And panghuli na lang yung pray the rosary. Okay, so because the rosary is not a sacrament, it's a sacramental po ang tawag natin diyan. The most important is the sacrament, no? Actually, we have 7 sacraments. You have baptism, kailangan natin, confirmation, and then the Holy Eucharist, yung misa, then yung sacrament of reconciliation and confession. Napakahalaga po niyan. So yun, go back to the sacraments, go back to the church, especially attending mass, no? Then prayer, special prayer, the Holy Rosary. Yung madalas ang message ng Mahal na Birheng Maria. But it always starts with repentance. Magbago na kayo, no? Okay. Yung Sacred Heart of Jesus ay punong-puno na ng pasakit. At ganun din yung kanyang Immaculate Heart, no? Punong-puno na ng pasakit. So wag na madagdagan, magsisi na kayo. At yung pagsisisi na ng mga tao ay hindi naman para sa kay Mama Mary, para sa mga tao, para sa kanila yun eh. No, yung repentance is for our own good, no? Di ba? This is something that each one of us should do, yung repentance, pagsisisi, no? And to reconnect ourselves with God. Kasi pag may sin tayo, parang hindi lumalay tayo sa Diyos eh. Talagang we turn our back to God. Ganun talaga yan. Then repentance ay reconnecting. Reconnecting with God and our fellow human beings, starting with our parents. Kasi madalas wala na rin connection sa parents, no? Kaya yung number four, honor your father and your mother. Marami din lumalabag dyan eh. Oo nga. Ayoko magturo. Pero yun nga, Father James, so maganda yung input natin, no, na yung kabataan ngayon, they need to go back to the church. Diba? And then this could be fed by their parents. Diba? Honor father and mother. So, do you think, Father, tingin mo ba, it's important that our parents would guide their children? Or do you think kaya naman kasi talaga ng kabataan napapabayaan? Okay, iba ng setup natin no sa lipunan, no. Marami na mga young people na independent na talaga. They have their own life, they have their own condominium, no. Okay, so independent na. So doon madalas papasok yung influences ng evil spirits doon. Yung committing sins, no. Okay, so napakahalaga na sa parents ay talagang kung nasa poder pa nila, talagang hinahasa na, no? Talagang pinalalalim na yung pananampalataya. Habang ang mga bata ay nasa sa poder pa nila. Kasi once na mag-18 yan, they will seek for independence, mahirapan na sila, no? So talagang they have to lay the foundation of the faith, no, early on. Sa simulang-simula pa lang tungkulin to ng mga magulang ang problema.
nakakaligtaan din ng magulang dahil busy-busy din sa trabaho. That's a big problem. Yung nakakalimutan ng magulang yung kailang tungkulin na i-implant no ang pananampalataya, or not really implant but to enhance no the faith of their sons and daughters no habang nasa kanila pa, dahil sa pagsisimba no sa pagdarasal involved no. Okay, so ito dapat ginagawa ng parents, but like I said, busy yung mga parents sa hahanap buhay. Kaya nakakaligtaan itong part na ito. Well, agree naman no, kasi father, totoo naman talaga. Kasi ang daming factors right now. Unlike before no, noong panahon ng mga nakakatanda father no. Di ba parang life is simpler back then. Kumbaga, di ba? This right now it's very complex. Ang daming changes, diba? Ang daming pagbabago, ang daming mga development, ang daming progress. And it's actually good. It's just siguro, Father, no, na pag-iiwanan yung spiritual natin. Yes. Diba? And then, tama si Father, no, we need to go back doon sa basic. Actually, di ba basic naman yung religion natin eh. Diba? You need to pray. Wala namang kailangang aparato. Wala namang kailangang technology. You just kneel down, di ba? Sabi nga nila, kahit magtago ka sa CR, kung doon tahimik at doon ka makikipag-usap kay Lord, walang problema. Hindi naman namimili ng lugar si Lord. Hindi rin namimili ng lugar si Mother Mary. Amen. Okay. And lo and behold, no, what's happening now in Europe and in the US, no, young people are going to church. Marami ang pumapasok sa simbahan. Ano nangyari? Well, siguro, most probably, they feel the emptiness. There's emptiness and longing deep inside them na walang makakasagot sa modern world na nakita nila, but also enlightened by the Holy Spirit, sa simbahan nila makikita ito. Documented po yan, ha? Documented yan na a lot of young people are going to church in Europe and in the United States. Correct. And then, di ba, Andeng, may bagong santo ngayon. Oh, Anong yeah. name na Andeng? Anong name? Andeng? Sige, quiz bee tayo. Anong name ng bagong santo? Yung ba yung Madyo Bata? Yes, the computer wizard. Yes. The first millennial saint. Mas maganda siyang i-promote, no? Kasi makaka-relate yung many of our young people. Saint Carlo Acutis. Yan. Actually, pag binisit niyo yung website niya, there's a live feed dun sa kanyang tomb. Diba? So, visit lang kayo sa kanyang website. And then, we are proud na, imagine mo, no, even the millennials can be a saint. So, ibig sabihin, Father, walang imposible. Yes, of course. So, there's nothing impossible with God. No? Kung talagang tatawagin ka ni God for a specific mission at you are open to that, mangyayari yon. And then, alam natin lahat na si Saint Carlo is a devotee ni Mother Mary. Yeah, the Holy Eucharist. Yes, just imagine. Another saint is our very own Dominican, Giorgio Parasati. Yeah, yeah. Dalawa sila, sabay silang na canonized ni Pope Leo. Updated. Saint Giorgio Parasati, very athletic, very athletic. Okay, and also a devotee of the Holy Rosary, being a Dominican. Kaya mga ka-bridges, wag lang kayo puro flood control pinapanood. Manood din kayo ng canonization. Yan. Oo, yan. Ay, Father, na-mention mo, devote na siya ng Holy Rosary. Yes. Diba? And then, may medalya yan, di ba, Andeng? Yes, Sir Jean. At sa totoo lang, Sir Jean, palagi yan question kapag Katoliko. Yung mga iba na question sa mga Katoliko, ay kung, Father, ano po yung masasabi ninyo pagdating sa pagsusuot po ng medalya na maimahin po ng ating Mama Mary? Ito po ba ay parang spiritual weapon din po? Oh yes, yan ay talagang this is part of our devotion, but hindi lang yan basta-bastang sinusuot eh. Okay, ibig sabihin dyan ay mayroong kang dapat gawin, especially prayer and good work charity.
Eh, hindi lang yan basta parang anting-anting sinusuot mo, that's okay, no? No, ang pagsusuot mo dyan is an outward manifestation, no? And for you to be reminded that you have something to do, ano yung gagawin mo? To pray, not only for yourself, but for to other people, especially for the conversion of sinners, no? And for the healing of the sick, no? And then your good works, the charity that you should do. O, yun yun. By that, talagang kitang-kita mo ang grasyang dadaloy diyan, no? Sa pagdarasal at paggawa ng kabutihan, no? Mula sa pagsusuot ng medal, scapular, no? Okay? But dapat yan ay magpapaalala sa atin at magdala sa atin sa humility kapakkumbaba. Hindi yan pampayabang, mayroon akong ganito, banal ako. No, it shouldn't be like that. Sabihin ko sana, Father, pampaswerte eh. No. Diba? Pero alam nyo, kapag suot mo siguro yun, most likely, no, you should be the person that will help the others. Diba? So, kumbaga, ikaw yung mag-i-imbibe nun eh. Yes. Diba? You become the blessing to others naman din, no? And siguro yun yung message sa atin ni Mother Mary. Kasi si Mother Mary, diba? She was never selfless. She is selfless. Selfless. Very selfless, no? Siguro yun yung mensahe sa atin ni Mother Mary, lalo on her birthday, no? Na siguro kapag binasa mo yung story niya, wala naman lahat binibigay niya. She never asked something for herself. Binigay nga niya yung sarili niya to become the mother of God, di ba? Yes. And siguro kapag suot natin yung medalya na yun, di ba? Hindi lang tama si Father, hindi yan pinagyayabang. So, ang iyayabang mo dyan is yung blessing na meron ka na ibibigay mo sa kanila. Nakakatuwa. Quotable po yun. Yung grace na natanggap natin, isi-share natin yan for the people around us. Diba? Galing. I think okay na tayo sa mga questions, Sir Jean. No? Pero Father, sige, bago natin tapusin to. Kasi alam mo, ito lagi sinasabi ko sa Bridges laging bitin yung oras. Diba? Buti pa yung episode mo sa Radyo Veritas kapag Lunes 9:30 to 11 eh. Itong Bridges nakakalimang season na puro isang oras lang lagi. Diba? Paging Ma'am Evelyn tsaka Ma'am Ida. Pero Father James, siguro panghuli, ano yung message natin? Siguro it's time for us to remind the people around us, the Filipino, especially the youth, especially those who feel na naliligaw sila ngayon. Diba? And then, if kulang si Jesus Christ, baka si Mary kailangan, duo sila para i-touch yung lives sa mga tao. So, what would be your message to these people? Okay, bilang tao, usually malapit tayo sa nanay makananay tayo, no? At meron tayong mga physical na nanay, okay? But we have a spiritual mother, the Blessed Virgin Mary, na madaling lapitan. At simula pa nang dumating ang Christianity sa ating kapuluan, andyan na si Mama Mary. At ang mga Pilipino noon ay nagsimula talaga magmahal sa Birheng Maria. Kaya tinatawag tayong El Pueblo Amante de Maria, ang bayang nagmamahal kay Maria. At through history, through times, medyo unti-unti nababawasan ng debosyon. Pero hindi naman nawawala. So sana may pagpapatuloy natin ang debosyon sa mahal na Birheng Maria bilang health of the sick, no? Talagang may tutulong siya sa ating mga sakit at karamdaman, help of Christians sa ating mga ginagawa at gawain bilang mga Kristiyano, makakatulong ang mahal na Birheng Maria. At isa sa ating connection sa mahal na Birheng Maria ay ang pagdarasal ng Holy Rosary, no? With the Dominican Order, talagang na pinopromote talaga yan, no? At sana nga ay wag nating mawala sa ating isipan na may ina na nagmamahal sa atin palagi. Tawagin lang natin siya at hindi tayo sisipayuin, hindi tayo tatalikuran, bagkus ay tutulungan tayo, no? Tinulungan ang mga Pilipino na mahal na Birheng Maria sa panahon ng kadiliman, no? Especially the martial law,
no? At kahapon nga sa kanyang kaarawan may magandang nangyari, no? At patuloy tayo na naliksik ng katotohanan. So hindi po tayo pababayaan ng mahal na Birhen. Sana mas marami pa ang tatawag sa kanya para mas marami pang grasya ang dadaloy sa ating bansa mula sa grasyang ibibigay niya sa bawat isa sa ating tumatawag sa kanya. Okay, maraming salamat, Father. Very well said, no, Father. Amen to that. Yes. Diba? Habang nagsasalita Amen. si Father, Sir Jean, ini-imagine ko rin si mother ko. Tapos may part of me nagdarasal na rin sa ating spiritual mother na si Mama Mary. Naramdaman ko nga yung sincerity sa sinabi ni Father. And it's very heartwarming that every now and then nire-remind tayo, diba? That our mother is always there. Diba? Father James, saan ka ba makikita ng mga tao? Halimbawa, saan ka ba nagse-celebrate ng Mass ngayon? Para naman okay. kapag pag gusto ka naman nila makita, sino ba yung Father na invited ng Bridges na yan? Okay, ako po ay nagmimisa sa Radio Veritas, no, especially during Monday 6 p.m. Pero marami kasi kaming pare, kaya iba't ibang schedule namin. But usually, ako ay Monday 6 p.m. So, hindi po lahat ng Mondays yan. No? And then, yung aking radio program, every Monday din po yun, starting 9:30 hanggang 11. But actually, 9 o'clock yan. But we have the rosary at 9 o'clock. Kaya yung program starts at 9:30 talaga. Then, until 11. And then, I also officiate Mass at the feast at Fairview. No, this is the group of Bo Sanchez. No? Every fourth Sunday, 9 in the morning. And this is being broadcasted, no, live streaming, yung mga misa sa The Feast, no, The Feast Fairview, okay. And sa parish ko naman ay ang naka-live streaming po natin ay every Sunday 5:30 p.m. sa Santa Cruz Parish Media Pool, social media pool, okay. Father, yung 6 priests in the city daw, saan mapapakinggan? May phone-in question eh. Okay, sad to say, medyo inactive kami ngayon, especially after the death of our kuya. Namatay yung kuya namin kasi hindi na kami 6, 5 na lang kami. So the Father Eric Santos, no? Okay, kasi siya yung script writer namin. Okay, kaya siya yung kumbaga nagli-lead sa amin. Kaya nung nawala siya, parang there's a big, void. Okay, at hindi may mga concert kasi kami ngayon pero hindi na kami complete na 6. Naghahanap kami ng kapalit, wala kaming mahanap. Kaya nangyayari, parang wala na yung 6 priests. Meron kami mga kanya-kanyang mga guesting, no? Pero hindi na complete yung 5. Especially yung isang kasama namin na sa Taiwan, missionary, si Father Ray Pascual, no? Kaya nahirapan kami. Although we have the plan to stage a concert sa Taiwan, pero nasa preparation stage pa lang kami. Ayan. So pwede ka ba mag-concert sa next Bridges episode namin, Father? Well, pwede pa ihanda natin, no? But we need some equipment, so But how yung to pwede do mo, it. Father, parang ayaw mo. Hindi, kasi marami kasing considerations yan eh. Maraming gamit, no? Pwede na, walang problema. Tapos scheduling. Akong bahala, Father. Pupuntahan kita dyan. I-set up ko. Yeah. And by the way, okay. On November 8, no, I have a birthday concert, okay, sa aming dito sa aming sports complex, Caloocan Sports Complex, celebrating my 60th birthday. 60? Yes. Parang 45 lang si Father. Yeah. I'll be celebrating my 60th birthday this November. My birthday is November 4, but the concert will be on November 8. It's a Saturday. Yes, Father. So, dual citizen ka na. Yes. Saka ng Filipino citizen at saka ng senior citizen. Yeah, I will invite the staff of Bridges. No, I hope they can come. Okay, medyo malayo to Caloocan, but from USC kasi you take the Skyway sa Espanya. After 15 minutes nandun ka na sa exit. Then from the exit, usually mga 30 minutes to my parish.
So less than an hour pag you use the Skyway Espana entrance. Anong parish ulit, Father? Saan yung concert ulit? Saan parish? Santa Cruz Parish. This is along Bagumpong Road, but the concert is on the sports complex, which is at the back of the parish. Yung Coliseum, yung sports complex sa likod lang po ng parokya. Oo, yan na guys, you're invited sa birthday concert ni Father. Talo pa niya ngayon lahat ng magaling na singer. May pa-concert, Father. Advance happy birthday, Father. Yes. Thank you. On behalf of Bridges, Father, happy birthday. And we wish you a more birthdays to come. Ayan, kinumit na ni Ma'am Evelyn, pupunta daw lahat ng Bridges. Lahat ng ila-live namin. Yes. Yeah, pero Father, thank you sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. And syempre, no, sobrang dami namin natutunan, especially sa prayers kay Mama Mary and all. Di ba, Andeng? Yes po, Sir G. Sabi ko nga talagang nakinig ako ng ng bonggang-bongga kay Father James. Ang galing po niyang mag-explain at talagang sabi ko rin po, rooted din po si Father James pagdating sa ating Inang Maria. So, thank you so much. Father James, sa time po ninyo. Sabi nga ni Sir Jean kanina, talagang alam namin na super busy ka, pero binigyan niyo po ng time ang Bridges po para ma-impart niyo po yung mga knowledge niyo when it comes to, of course, our Mama Mary. Maraming salamat, Father. Thank you, Father. Andeng, you have a message? Yes, Sir Jade, pinapasabi rin sa atin ng Bridges na last Sunday po pala ay nagkaroon ng medical mission sa barangay Kailaway. Ito po ay ginanap sa Calaruega. So binabati po namin ang UST or UST alumni at mga tumulong upang maging matagumpay po yung medical mission na ito. So, thank you daw po sa lahat ng sumama doon sa medical mission. And I think, Sir Jade, we need to say good to our viewers. And thank you. Andeng, malapit na raw ang anniversary ng Bridges. Father James, malapit na anniversary ng Bridges. Yes, abangan natin yan lahat. Lalo po ang ating mga solid viewers po. Sa sobrang lapit na, hindi ko alam kung kailan siya. Okay. May announcement ako. Yes. Go, Father. Go, Father. Okay, so UST Pax Romana Alumni Association ay magkakaroon ng Twirl and Tango Paxis, third alumni homecoming, Sunday, November 30, 2025, UST Benaventura, si Paredes OP Building. So, November 30 po ito sa lahat ng Pax Romana alumni. Ay, Pax Romana. Love na love natin yung Pax Romana na yan. Sobrang bait na mga tag-Pax Romana. Ayan. Alala ko, member din ako niyan dati. Sige. So, tapusin na natin to, Andeng. So, guys, thank you very much for tuning in. And syempre, abangan natin every Tuesday ang ating Bridges program every 5 p.m. Filipino time. And, of course, no? Andeng, sabay-sabay tayo here at Bridges. We build stronger bridges of faith. Bridges of hope. Bridges of love. Yes. Mabuhay at maraming salamat sa ating lahat. See you around. Thank you po. In homes and screens our lights unite, classrooms stretch beyond four walls. Through every challenge day and night, our faith and growth still calls. Parents guide with gentle hands, teachers walk each step inside, together building future lands where values never hide. Though paths may shift and seasons change, our hearts stay close, our goals arrange. A journey set by trust and care, a mission we all share. These are the bridges we create, from school to home, from heart to heart. Learning grows and values shape, in every role we play our part. Work in progress day by day. Hand in hand we find our way. Bridges of hope, bridges of grace.
this UST learning space.